Alam mo ba kapatid na sa ngayon, ang Japan ay tinamaan ng isang malakas na lindol kung saan ang ilan sa mga kalsada ay nagkaroon ng crack o bitak at ang ilang mga kabahayan ay gumuho dahil sa naturang lindol. Sabi ng iilan, napakapangit ng pagpasok ng 2024 sa Japan kung saan January 1 around 4 PM tumama ang isang napakalakas na lindol kung saan nagdulot ito ng malawakang pagkasira. Kasunod nito ang nakakapangilabot na tsunami. Tinatayang nasa 7.6 magnitude na lindol ang tumama sa Japan at pumatay sa 6 na tao. Ang epicenter ng lindol ay nasa Ishikawa. Sa sobrang lakas nito, umabot pa ito sa Tokyo na 300 kilometers ang layo. Higit sa 30,000 na mga kabahayan ang nasira at mga kalsadang hindi na madaanan dahil sa pagkawasak. Ang Japan ay ang isa sa pinaka-earthquake prone country sa buong mundo, kung saan matatagpuan ito sa tinatawag na Ring of Fire o Circum-Pacific Belt. Isa itong lugar sa Pacific Ocean kung saan madalas maganap ang pagputok ng mga bulkan at mga paglindol. Kung babalikan natin ang nakaraan, ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Japan ay noong March 2011 kung saan umabot sa 9.1 magnitude na lindol ang tumama dito at kumitil ng higit 20,000 na mga tao at nagkaroon ng isang napakalaking tsunami. Pero kapatid, paano nga ba nagkakaroon ng lindol? Ang earth crust o yung top layer of the earth ay gawa sa 7 tectonic plates. Sa ilalim nito makikita ang liquid mantle. At dahil sa convection current na nagaganap sa earth mantle, ang mga plate ay unti-unting gumagalaw. Sa loob ng isang taon, gumagalaw ito ng bahagya, pwedeng papalayo sa isa't isa o di naman kaya magkabungguan. At kapag nag-collide ang dalawang plates, magkakaroon ng malakas na pressure at doon magaganap ang isang lindol. At yan ang maiksing paliwanag ko kung paano nagkakaroon ng lindol. At kung may karagdagan man kayo, i-comment lamang sa ibaba ng videong ito. At sana kapatid, makabangon ang Japan sa sinapit nilang trahedya ngayon. Pray for Japan.